Ito ang tunay na kwento ng aking buhay. Kwento ng isang batang lumaki sa hirap. Kwento ng isang magsasaka. Kwento ng isang ama. At kwento ng isang OFW na hindi sumuko. Sa munting bukid ako unang namulat, kasama ang araw habang dahan-dahang sumisikat. Mais at gulay ang aking itinatanim, saging at pananim ang bumubuhay sa amin. Umuulan man o bumabagyo sa paligid, patuloy akong nag-aararo kahit masakit ang bisig. Hindi ko alintana ang init o lamig, basta makatulong lang sa buhay naming gipit. Minsan walang bigas na maisaing sa bahay, kamote at saging lang ang aming karamay. Kahit nagugutom at kulang ang laman ng tiyan, masaya pa rin basta kasama ang buong pamilya. Pagsapit ng gabi, tahimik ang paligid, kuliglig at hangin lamang ang maririnig. Walang kuryente sa aming munting tahanan, lampara lamang ang ilaw ng aming kabataan. Habang nakatitig ako sa munting liwanag, pinapangarap kong balang araw ay aangat. Kahit mahirap ang buhay na dinaranas, hindi kailanman sumuko ang aking pangarap. At nang ako'y mag-aaral kasama ang mga kapatid, araw-araw naming nilalakad ang daan na masakit. 5 bundok at 3 sapa bago marating ang paaralang aming pag-asa. Baon naming kanin, balot sa dahon ng saging, madalas asin lang ang kasama pagkain. May mga araw pang manghihingi ako ng ulam sa kaklaseng may mas magandang baon kaysa sa akin. 5 bundok, 3 sapa aking nilakbay para sa pangarap ko noon. Kahit gutom, kahit pagod, hindi ko hinayang matalo ako ng panahon. At habang umiyak ang gitara sa bawat nota, naaalala ko ang batang ako noon, na nangangarap lamang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Natapos ko ang elementarya na may pag-asa, hanggang high school ay patuloy na lumaban pa. Working student mula unang taon
Darating ang araw na aking kinatakutan. Wala nang perang maipambayad sa kolehiyo pinapangarap. Masakit bang tanggapin ang katotohanan? Napilitan akong huminto at humanap ng paraan. Kaya lumuwas ako patungong Cebu. Bitbit ang pag-asang mababago ang buhay ko. Sa Lapu-Lapu City doon ako nagsimulang muli. At doon ko nakilala ang babae itinadhana para sa akin. Si Carmela Asenjo Lisaca, ang babaeng naging ilaw ng aking buhay. Sa gitna ng unos at matitinding laban, siya maging lakas ng aking puso't isipan. Ngayon ay mayroon kaming 3 anak. 3 dahilan kung bakit hindi ako sumusuko sa lahat. Kapag pagod na ang katawan at halos bumigay, mukha nila ang nagbibigay sa akin ng tibay. Maraming nagsabi noon, wala kang mararating. Mahirap ka lang, hindi ka aangat. Pinagtawanan, kinutya, minamaliit, pero hindi nila alam. May Diyos akong pinanghahawakan, at siya ang gumabay sa akin sa bawat hakbang. Mula sa bukid hanggang Czech Republic, bitbit ko ang pangarap